Taimtim tayong manalangin ngayon kaisa ni San Carlo Acutis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, pinagkalooban mo ng maalab na pagpapatotoo ang kabataang lingkod mo na si Carlo Acutis. Ginawa niyang sentro ng kanyang buhay at pang-araw-araw na gawain ang banal na Eucharistia na dahilan din upang mahalin ka ng iba ng higit sa lahat. Sa iyong kabutihang loob, pinahintulutan mong mapabilang siya sa hanay ng mga banal ng iyong simbahan at maging aming gabay at huwaran. Pagtibayin mo ang aking pananampalataya, palusugin ang aking pag-asa, at muling palakasin ang aking pagmamalasakit sa kapwa ayon sa halimbawa ng binatang si San Carlo na namuhay ng banal at malapit sa iyo. Matanggap ko nawa ang biyayang aking hinihiling sa tulong ng kanyang mga panalangin. Nagtitiwala ako sa iyo, Ama, sa iyong bugtong na anak na si Jesus, at kasama ng Espiritu Santo, sa Birheng Maria, ang aming masintahing ina, at sa pagdalangin ng iyong lingkod na si Carlo Acutis. San Carlo Acutis, mula noong iyong unang pakikinabang, naging palagian ang iyong pagdalo sa banal na misa at naging daan ka upang sumunod din ng iyong mga magulang, kamag-anak at kaibigan. Ang iyong kwento ay kabaliktaran sa marami sa amin na matapos ang unang pakikinabang ay tila kinalimutan na ang misa. Ginamit ng Panginoon ang iyong puso upang makadama ng pagkamangha at paghanga sa tuwing tinatanggap mo siya sa banal na komunyon. Patunay ang iyong mga kaibigan na sa bawat pagtatapos ng pagdiriwang ng Eucharistia, nililisan mo ang simbahan na umaapaw sa galak at sigla habang nagbibigay saya sa mga nalulungkot at nalulumbay na iyong mga nakakasalubong pauwi. Mahal na San Carlo, pukawin mo kami na magkaroon din ng siglang tulad ng sa iyo para sa banal na Eucharistia. Sa makabagong panahon ngayon na puno ng kalungkutan at bighati, akayin mo kaming tanggapin si Jesus araw-araw sa banal na pakikinabang upang kami man ay maging bukal ng kagalakan at maging aliyo sa mga nagdadalamhati. San Carlo Acutis, tinulungan mo ang maraming walang tahanan at inipon mo ang iyong pera upang ibilis sila ng mga kumot at damit. Naging malapit ka sa mga maralita at madalas kang humihinto sa daan upang kausapin sila. Pinatuloy mo sila sa inyong tahanan. Hindi mo tinalikuran ang mga pulubi at maging ang mga lasing na iyong nakakasalubong. Hindi ka lamang nagbigay ng pagkain at damit, kundi binigyan mo rin sila ng panahon at pinakinggan. Ginawa mo ang lahat ng ito pagkatapos dumalo ng misa habang ikaw ay pauwi. Turuan mo kaming maging mapagkawang gawa. Naway ang Eucharistia ang aming ipinagdiriwang ay maging daan sa patuloy naming paglilingkod sa aming mga kapatid na nangangailangan.
Naway ang aming mga mata, tainga at kamay ay laging bukas sa mga paghihirap ng mundo at naway magampanan namin ang aming bahagi upang pagaanin ang mga ito. San Carlo Acutis, ang iyong landas patungo sa kabanalan ay nakasentro sa Eucharistia at sa sakramento ng pakikipagkasundo. Linggo-linggo, ipinapahayag mo ang iyong mga kasalanan at sinasabi mo sa iyong mga kaibigan na ang pang-araw-araw na pagsisisi ang iyong ikalawang hakbang tungo sa kabanalan. Ang iyong mensahe ay umiikot sa dalawang sakramentong ito. Para sa iyo, ang kabanalan ay abot kamay sa pamamagitan ng mga sakramentong ito na naglapit sa iyo kay Jesus sa lahat ng oras. Pukawin mo ang pagpapanibago sa aming mga parokya at simbahan sa pamamagitan ng banal na Eucharistia at ng sakramento ng pakikipagkasundo. Himukin mo ang mga kabataan na maniwala na ang kabanalan ay hindi isang imposibleng hangarin kundi isang layuning abot kamay nila. Naway tanggapin namin si Jesus araw-araw sa banal na komunyon at pagsisihan ang aming mga kasalanan na tinatamo ang kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo. Naway isabuhay namin ang dalawang sakramentong ito na nagpapakita ng mapagpatawad at maawaing presensya ng Diyos. San Carlo Acutis, ang iyong payak na pamumuhay sa Italia ay nakaugnay pala sa iba't ibang mga relihiyon sa ating mundo. Ang inyong kasambahay na isang Hindu ay nagbalik loob dahil sa iyong pagpapakita ng kadalisayan ng puso at pagiging mapagbigay. Katuwang mo siya noon sa pagdadala ng pagkain at damit sa mga walang tirahan at mahihirap. Naniwala ang Hindong ito kay Jesus dahil si Jesus ay buhay sa iyo. Ang iyong libing ay dinaluhan ng mga Muslim, Buddhist at Hindu na iyong naging kaibigan at mga natulungan. Tulungan mo kaming maging mga tunay na saksi ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming magkaroon ng pusong dalisay at talikuran ng mga tukso ng laman. Pukawin mo kami na iwasan ang mga malalaswang nakikita sa internet at hanapin lamang ang mga nakatutulong mapabuti ang aming kaluluwa. Naway ang mga kabataan ay makilahok sa pagbabahagi sa kapwa at makahanap ng kagalakan sa paglilingkod sa kanilang mga kapatid na nangangailangan. San Carlo Acutis, ang iyong pagmamahal sa Eucharistia ay umabot hanggang sa pagsamba at pagtatanod sa banal na sakramento na madalas mong daluhan sa inyong parokya. Ang iyong mahabang oras sa harap ng banal na sakramento ay panahon ng kagalakan para sa iyo at panahon din upang makinig at makausap si Jesus. Itinuon mo kay Jesus ang iyong buong pansin
Minahal siya ng lubos at ipinadama ang kanyang presensya sa lahat ng iyong nakasalamuha sa daan, sa paaralan at sa parokya. Naway ang iyong halimbawa ay maging inspirasyon para sa mas marami pang pook na itinalaga para sa pagsamba at pagtatanod sa banal na sakramento sa aming mga parokya. Naway hindi sayangin ng mga kabataan ang kanilang oras sa mga laro sa computer at social media, at sa halip ay matagpuan nila ang aliw at galak kasama si Jesus sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa harap ng banal na sakramento. Naway ang presensya ni Jesus sa Eucharistia ay patuloy na pumukaw ng pagkamangha at paghanga, lalo na sa aming mga kabataan. San Carlo Acutis, bagamat marunong ka nang gumawa ng mga computer program at software, 1 oras lamang bawat linggo ang iyong inilaan sa internet, kung saan ginugol mo ang iyong oras sa pagbabahagi ng mga balita tungkol sa mga himala ng Eucharistia. Hiniling mo sa iyong mga kaibigan na huwag malulung sa computer at sinabihan silang gugulin ang mas maraming oras sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Nakita mo ang internet bilang isang paraan upang ipalaganap ang mabuting balita. Akayin mo ang mas marami pang may talentong kabataan na gamitin ang social media bilang paraan upang ipalaganap ang mabuting balita. Tulungan mo kaming maglaan ng mas maraming oras sa aming mga mahal sa buhay at kaibigan, at iwasan ang pag-iisa sa aming mga silid. Maging halimbawa ka nawa namin ng pagiging hindi lulong sa internet. Tulungan mo kaming pahalagahan ang pagsasama-sama ng pamilya, ng pakikinig sa isa't isa, at pahalagahan ang presensya ng bawat isa sa tuwing kami ay nagsasalo-salo sa pagkain sa bahay. San Carlo Acutis, araw-araw mong dinarasal ang rosaryo mula noong iyong unang pakikinabang. Naging malapit ka kay Maria tulad ng pagiging malapit mo sa iyong ina. Nagpatotoo ang iyong mga kaibigan sa paaralan na sa iyong mga libreng oras, madalas kang nakikitang nag-iisa at nagdarasal ng rosaryo. Ang palagiang panalangin ito ay nagpanatili sa iyo sa mapangligtas na presensya ng Diyos habang nadarama ang mapagmahal na yakap ni Maria. Itanim mo sa amin ang pagmamahal sa Santo Rosario at ang pagdarasal nito araw-araw sa aming mga tahanan at parokya. Naway mahalin din ng aming mga kabataan ang Santo Rosario at dasalin ito palagi, lalo na kapag sila ay nakararanas ng panghihina ng loob at kalungkutan. Naway si Maria na aming ina ang maging aming aliw at aming tulong habang naglalakbay kami sa mundong ito na tigib ng luha. San Carlo Acutis, inialay mo ang iyong mga pagdurusa para sa simbahan
at sa Santo Papa. Binawian ka ng buhay dahil sa isang agresibong leukemia. 3 araw lamang matapos itong matuklasan. Ngunit tiniis mo ang sakit ng may malaking kagalakan dahil alam mong may ginagawa kang nakapagliligtas sa pag-uugnay mo nito sa paghihirap ni Jesus sa krus. Diyos lamang ang nakaalam kung gaano karaming makasalanan ang iyong napabalik loob sa pamamagitan ng iyong pagdurusang iyon. Namangha sa iyo ang paring nagpahid sa iyo ng banal na langis dahil sa kapayapaan sa iyong mukha sa kabila ng matinding sakit na iyong nararanasan. Mahal na San Carlo, turuan mo kaming tanggapin ang aming mga sakit at karamdaman ng may kagalakan. Tulungan mo kaming isuko ang aming sarili kay Jesus sa oras ng aming pagpanaw. Naway ihanda namin ang aming mga sarili na pumasok sa misteryo ng pagdurusa sa pamamagitan ng palagiang pagninilay sa krus na laging naroon sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia. San Carlo Acutis, 3 araw ka lamang na natili sa ospital. Hindi ka gaanong kilala ng iyong doktor. Para kang isang bulalakaw na dumaan lamang sa kanilang paningin. Ngunit naaalala niya ang iyong payapang itsura, ang kapayapaang ipinapadama ng iyong mga mata. Ang iyong mga mata ay maamo. Ang iyong tingin ay puno ng pakikiramay, tapang, pagmamahal at pag-unawa. Iyon ang kanyang alaala sa iyo dahil ang iyong katawan ay mabilis na nanghina at hindi ka na nakapagsalita. Tanging ang iyong tingin na lamang ang tumatagos sa puso ng lahat ng tao sa ospital. Ang aming mundo ngayon, mahal na San Carlo, ay abala sa paghahangad ng mas mahabang buhay. Umiinom kami ng bitamina, nag-eehersisyo, at gumagastos ng malaki sa mga pagkain sa pagnanais na pahabain ang aming buhay hanggat maaari. Ang iyong maagang pagpanaw ay isang malakas na paalala na kami ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito na naghahangad na marating ang aming tunay na tahanan, ang langit. Ang iyong maagang kamatayan ay nagpapaalala sa amin na ang maikling buhay na kasama ang Diyos ay higit na mabuti kaysa sa mahabang buhay na walang patutunguhan. Akayin mo kami tungo sa isang buhay na kaisa ng Diyos at naway hindi kami magpadala sa pag-aabalang pahabain ang aming buhay. O Jesus, nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin sa iyong lingkod na si San Carlo na nagpaalala sa amin ng iyong presensya sa Eucharistia. Nagpapasalamat kami para sa kanyang galak, sigla at pagsaksi para sa mga kabataan sa aming panahon. O Banal na Espiritu, salamat po sa pagpukaw sa puso ni San Carlo ng pananabik na makasama si Jesus sa lahat ng oras at makapiling siya magpakailanman sa langit. O Diyos Ama, salamat po sa paglikha kay San Carlo sa panahong ito ng kalituhan at sa paggawa sa kanya
bilang apostol ng internet na nagbibigay luwalhati sa kabanalan ng mga kabataan. Batid namin kami iyong mga anak na naghihintay sa amin sa langit. Itaas at ipagkatiwala natin sa mga panalangin ni San Carlo Acutis ang ating mga kahilingan at pangangailangan. San Carlo Acutis, mangingibig ng banal na Eucharistia, ipanalangin mo kami. San Carlo Acutis, nagpalaganap ng mabuting balita gamit ang internet, ipanalangin mo kami. San Carlo Acutis, huwaran at patron ng mga kabataan, ipanalangin mo kami. San Carlo Acutis, nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng malubhang karamdaman, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami, pinagpalang Carlo Acutis, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos na aming Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin kay San Carlo Acutis bilang isang makabagong huwaran para sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ng masidhing pagmamahal sa banal na Eucharistia at paggamit sa teknolohiya para sa iyong kaluwalhatian, ipagkaloob mo sa amin sa tulong ng kanyang mga panalangin na maisabuhay ang aming pananampalataya ng may kagalakan at maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.